Pag sinabi kasing maglalaro tayo sa Davao, tapos yung team mo, CM Farm, parang token text yun dun. Mucha. Hindi ba Hinebra? Siyempre, champion ngayon yung token text. Siyempre, diba? Automatic na lahat, no? Isang ganun lang. Foul. Hihintayin makashoot. Para, diba? Pag hindi na shoot, foul. Gulangan din no? Oo. Basketball, kwentuhan at kulitan. Lahat yan dito sa Basketboleros. Samahan si Rani Del de Ocampo at GB Labrador sa isang podcast na siguradong pang-champion. Powered by the Arena Plus Sportsbook. Sama-sama sa arena. GB, Game na ba? start na tayo. Nakabahan Start na ba naman tayo? ako dito. Agad? Okay na, Nandun pa ako sa moment Simulan na nag-champion kayo eh. Congrats, Thank you. TNT. TNT. Ang galing. Tropang giga. Eh di syempre, goal niyan, Grand Slam. Kasi Diba? nakadalawa na eh. So, Papasok ka na ba sa court? pwede. No choice ka na eh. Kasi nakadalawa ka na, ano pang i-aim mo? Oo nga. Grand Slam. Hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi. Susubaybayan ko yan. Pero congratulations Thank talaga. you. At dahil, lalo na sa atin, dahil bumubulusok yung basketbolero sa charts. Oo, So, natutuwa ako. pasalamatan natin yung mga bolero sa pagsubaybay. Yan. Yun. Kaya ang sinama Thank you sa inyo. Oo. Sabihin mo, ang kami, tuwan-tuwa sila sa'yo lahat. Lalo na Bite-bite sa'yo. mo daw. Hindi, sa'yo. Ikaw ang komedyante. Bite-bite mo daw. Kamukha mo daw talaga si Tonton. Marami na sila sabi. Nakakatawa yung mga comment, no? Oo, kaya Nagustuhan salamat. nila. Kung may mga gusto kayo i-guess, sabihin nyo lang. At ang guest Kaya guest tayo ngayon. Oo, ikaw na mag-introduce sa kanya. Ang hari ngayon ng Panalay. Hari ng Panalay. Hello? Pwede na ako magsalita? Yeah. Oo. Marvin Hayes. Hello po. Marvin Hayes. Maraming salamat, Kuya RDO. Kasi kuya ko talaga yan. Kuya. Maraming salamat, Basketboleros. Oo. Yan, sa pagkakataon na to, sa opportunity na yun, na makasama ko kayo. Okay. So, actually, kinakabahan nga ako kanina Bakit? pa eh. Sa mga tanong, maraming tatanong sa'yo ito si RDO eh. Sasagutin ko naman yan. Basta si Sa huli kuya na ako. yon yung Sa huli na. pinakamatindi. Oo. So, Hari ng Panalay. Hari ng Panalay. Bakit Hari ng Panalay? Una, hindi ko alam yung Panalay eh. Bisayang salita yata yan, Oo. no? Actually, pag naririnig ko dati, Panalay, tara, sama ka sa amin, maglaro tayo ng Panalay. So, pag sinabi kasing Panalay, parang maglalaro ng basketball sa mga barangay, sa mga probinsya. Yun yung salitang Ano Panalay. sa Tagalog yung Panalay? Parang maglalaro ng pustahan, maglalaro ng basketball, ganyan. Parang ligang labas. O parang ligang labas, yun talaga yung pinaka straight to the point na yun, maglalaro tayo ng Translation. ligang labas. Oo. Hari ng ligang labas. Hari Hari ng Panalay. So, Oo. ibig sabihin yan, nasa isang liga ka na, kuwari, ano bang liga yan? Pwedeng college? O Halimbawa, professional? meron siyang team sa MPBL. Halimbawa lang yan, ha? Tapos Halimbawa. na-invite siya sa sabi nating Palawan o Mindanao. Oo. Ganon. May invitation. Laro ka muna dito. 1 week o 2 weeks naman kayong walang laro sa MPBL. Parang ganun yata yan eh. Actually, madalas talaga ako maglaro sa Mindanao, Visayas, Mindanao. Yun. Actually, ngayon, madalas akong mapunta sa Davao talaga. Oo. Davao. Tapos, ang pinakamalayong napuntahan ko sa Mindanao, sa Hulusulu. Uy. Yun. So, parang isang buong biyahe yung Hulo. isang buong araw yung biyahe. Sakay ka ng eroplano, Zamboanga. Tapos, pagdating sa Zamboanga, sakay ka naman ng barko. Ibang ka. Tapos, magbabangka pa kayo. Ganun. Iba-ibang lugar. Iba-ibang experience na may mga travel. Minsan, sasakay ka ng motor. Oo nga. Tatawid ka ng habal-habal. Tatawid ka ng... Kalabaw. Hindi ko pa na-experience. May part na ba natatakot ka? Teka lang, kami na natin sila kina. Meron. Oo. Minsan, matatakot ka kasi minsan, sasakay ka ng habal-habal. Konting dulas, bangin na kayo. Ganun. Tapos, alam mo yun, parang nakakatawa rin maka-experience ng ganun. Kasi, maka-travel ka doing oo. what you love din kasi yun yung mga perks. Tapos pagdating mo doon, mapasaya mo na yung mga tao. Actually, yung mga tao sa probinsya, pag makakita ng player na taga Manila, Oo. tapos nakikita nila sa TV. sa social media. Pag ganyan ba, kilala mo na kung sino yung magiging teammates mo sa mga ligang ganyan? May mga time na kakilala mo na kasi
sa panahon kasi ngayon, pag sinabing Panalay sa Mindanao, Ligang Labas, grupo-grupo na kasi ngayon eh. Buo na. May grupo na, meron naman na huhugutin ka lang, from Manila, 2 lang kayo, minsan 1 ka lang, ganun. So, mas maganda talaga maglaro, yung isang grupo na kayo. Isang buong team na. Like yung team ko sa Davao, yung CM Farm, kung alam mo kuya yun. Yun yung Farm. CM Farm, pag sinabing CM Farm sa Solid na yan. sa Visayas, Mindanao, yan yung pinaka, kumbaga yun yung Dumadayo yan eh. yan yung pinakamalakas na team dyan. Hanggang Davao, umaabot yan, no? Davao, lahat, Visayas, Mindanao. Pero dito sa Manila, hindi pa sila masyadong nakakapasok kasi dito maraming players. So doon, isang grupo na sila, 15 players, 12 players, dadayo kung saan-saan. Kasama ka doon. Oo. So ito lang, mas nakakapagod pa yung biyahe kaysa sa laro. Kasi minsan babiyahe kayo, 12 oras, 15, 10 oras, Pagdating nakaban doon, Bawa kayo. galing CDO, punta kang Davao. Ban lang yun. Ban, no? Oo. Ban Tapos lang. laro, tapos magstay naman kayo doon Oo. for a while, tapos din lipat ulit na yung After ng 3 days o 1 week na liga dito, biyahe na naman kayo papuntang Bohol. Tapos after naman ng Bohol, biyahe na naman kayo papuntang Cebu. Bukidnon. Bukid nun. Pag tawid dagat, sasakay lang kayo ng maliliit na barko. Anong tawag doon? Basta mga ferry boat. Mga ganun. Tapos No. hanggang sa magsasawa ka na lang. Parang sasabihin mo na Pero "Uy, hindi ka nag-asawa. may Ha? panahon na may panahon na hindi ka magsasawa lalo na pag marami kang bayarin. Oo nga, no? Kasi yung mga rason kung bakit nagliligan labas. Kasi parang racket yan eh. Oo, Diba? Lagi ko nga sinasabi, lahat ng to ginagawa ko para sa pamilya. Yun sa Oo. vlog. Yan, Yun, lahat- napanood lahat. ko yun. Sinasabi niya yun. Kasi kung ako lang naman mag-isa, bakit ako babiyahe ng 15 oras para mag-basketball? Oo. 'Di ba? Kung ako lang, kung sarili ko lang naman yung bubuhayin ko, bakit pa ako magpapakaliw? Sarap-sarap ng buhay ko sa Manila, ba't pupunta pa ako sa gantong lugar? Pero sa lahat ng probinsyang binisita mo, ano yung pinaka-memorable? Masarap yung reception ng tao, maganda yung basketball fans, masaya. Actually, marami na ako napuntahan, pero syempre, mahal natin yung Pilipinas. So dito tayo sa Pilipinas, Davao talaga ang Davao. pinaka Ganda. Yung basketball fans. Pinaka-paborito mo yan. Pag sinabi talagang, alika, maglaro tayo dito sa Davao, Tagum, iba-ibang lugar niyo sa Davao. Oo talaga ako, hindi talaga ako. Kahit may game ako sa ibang liga, piliin ko talaga yung Davao. Anong meron sa Davao? Actually, Davao kasi parang yung pag sinabi kasing Mababait tao dun eh, no? Oo, iba yung doon. Pag sinabi kasing maglalaro tayo sa Davao, tapos yung team mo CM Farm, parang token text yun doon. Pucha. Hindi ba Hinebra? Siyempre, champion ngayon yung token text. Sa ngayon TNT. Oo, ganun. Oo, kasi nandito ko eh. Pag si Thompson yung nandito, Hinebra sasabihin niya. So, yun, parang Parang grupo na yung CM Farm eh. Ang Oo. mahirap dyan, pag yung hindi mo pa kilala yung magiging teammate mo. yun nung Diba? mahirap. Medyo mangangapa ka, titingnan mo, Oo nga. sino ba yung makakatulong sa iyo na local. Mm-mm. Di ba, may ganon? May ganon. At saka, syempre, pag isang grupo na kayo na dumadayo, mas madali na kayong manalo. Parang sa isang team, Oo. mas organized na kayo kaysa pa isa-isang team na pa isa-isang hugot ng team. Mas organized na kayo. Kumbaga, itong player na to, alam mo na kung paano maglaro. Nagkakaamuyan na. Oo, kumbaga, Nag-gel na kayo. pag mamura mo yan o masigawan mo yan, Okay lang. hindi na magagalit sa yan eh. Kasi isa lang kayo ng goal na manalo. Pero kunyari, bago lang tayo magkakilala, murahin kita. Siyempre magagalit ka sa akin. Ito kung minumura nito. Oo, Okay. yabang Oo. naman nito. Oh. Kala mo naman Oo kung nga, wala sino. namang medyas. Oo, di ba? Butas naman yung medyas. Oo, kala mo. Paano nga yun? Ako, Diba? curious ako, dun sa mag-isa ka lang na hinugot, tapos lalaro kayo ng liga, paanong adjustment mo nga sa isang team na first time mo makakasama? Mag-isa ka lang. Naku, kailangan mo ibigay mo yung pinaka-best mo dun. No? Kasi lalo na kung mag-isa ka lang. Sa'yo nakatingin yung Buong team. Oo. Sa'yo nakatingin yung mga boss. Babalik Sa'yo atin rin nakatingin yung mga supporters. Yun. Yung mga tao. Actually, Kasi hatak, oo. pa hugot kayo, no? Di ba parang sa isang team, sa PBA, professional, hinugot tong magaling na import. Oo. Kasi Bubuhatin mo binibida na yung team. Oo. Ganon din sa ligang labas. Kumbaga, sila international. Ako, parang hinugot ako. Dito lang, local lang ako. Pero, kung kunyari, binabayaran ka ng 30,000 isang laro, maglalaro ka talaga ng halagang 30,000 o minsan higit pa hanggang 30,000. Kunyari, depende rin sa Oo. depende rin sa, kumbaga para kang taxi. Oo. 'Di ba?
Sa metro, yun, no? Oo, hangga't mas malayo yung tinatakbo mo, hangga't todo bigay ka, mas malaki yung bayad sa'yo, siyempre, mas gagalingan mo, siyempre, kumbaga, may standard na binibayad sa'yo, tapos maglalaro ka ng, di ba? Pangit naman Kung tingnan ang yun. bigay sa'yo, halimbawa, 5,000. 5,000 lang laro mo. Depende, kung medyo, Kasi 30,000 eh. Oo hindi nga, kasi minsan, 30,000. minsan kuya, may mga boss na may mga masasabi kang boss na, minsan, maliit lang yung bigay pero gusto mo maglaro kasi maayos na tao, mabait, Pakikisama, no? pakikisama, mararamdaman mo yun eh. Asikaso. Oo, may minsan naman may mga boss na bibigyan ka ng malaking bayad pero hindi mo makakausap. Oo. Kasi Trato bayad sa'yo, naman yan. empleyado, Oo, parang ganun. minsan papupuntahin ka sa isang lugar lang na, sige, magkita na lang tayo sa gantong lugar. Magkikita tayo sa kainan na ganito. Tapos, Pero konting usap lang, walang ano. minsan konting hi lang, tara, diretso na tayo. Sa after ng laro, pag matalo, minsan hindi mo na makikita yung boss. Pinaabot lang sa'yo yung bayad. Meron namang boss na sobrang Kahit talo. mabait. Kahit talo, mabait. Pakainin ka ng masasarap na pagkain after ng game. Tapos, kahit maliit yung bayad, parang mararamdaman mo yun eh. Mararamdaman mo So, na, anong bait pala to. importante sa'yo? Yung malaki bayad, pero hindi masyadong maayos yung pakikisama? O sakto lang yung bayad, pero grabe makisama? To be honest, syempre, lahat naman tayo gusto ng malaking bayad, di ba? Okay. Pero, para sa akin, kung papipiliin ako, gusto ko yung magiging boss mo na, syempre, mabait, maayos. Pero kung, syempre, mahirap naman magpaka-sarcastic na gusto ko maliit yung bayad, tapos, Oo nga. Kasi babait lahat sa kanya bigla. Oo, diba? Oo, Depende rin. Hari nga yan ng Hari na Bila dito tatawag lalabas. yan, hello Marvin! Oo, diba? Oy, ganito ka lang pala, ganito Kain lang. tayo sa masarap. 2.5 nga pala to pero mabait ako. Oo. Depende sa pakikisama. Oo. Depende talaga. Nabanggit nyo na rin 30. Oo. So, tanongin natin kung magkano pinakamalaki niya nakuha. Oo nga, no. Oo. To be honest, minsan sa isang laro, nung naglalaro ako dun sa isang team sa Mindanao, sa isang laro, kikita ka ng 85,000. Minsan kikita. Kasi lalo na dun pag sinabing CM Farm. Kasi yung CM Farm, kunyari, isang laro, per game mo, like 20,000. Tapos, pag nag-champion kayo, yung pot money, like 500,000, ita times 2 lagi yun. So, 1 million. May pot money kasi. So, yung 1 million na yun, nahatiin sa 15 players, di, ang laki. Oo nga. Ganon. Added motivation din kasi yun. Ganon. Actually, yun lang yung team talaga sa Mindanao na halos lahat ng taga Manila gustong maglaro sa team na yun, CM Farm, kasi laging times 2 talaga yun. Laging times 2 Well compensated, sa pot kumbaga, money. Ganon. Yung biyahe mo rin, yung effort mo, compensated, di ba? Sarap din naman talaga maglaro ng Kilala gano'n. yan, CM Farm. Oo. Kilala yan Kahit, dun. kahit ikaw, kuya, Narinig ko yan. naririnig mo, di ba? Meron ako exhibition game dun sa Davao. Akala nga namin CM Farm yung kalaban. Oo. Hindi natuloy. Busy rin kasi yung team na yan. Marami kasing kumukuha Totoo talaga. ba siya na magaling? O na pag yan yung kabanggaan nyo? Parang siya yung number 1 sa Mindanao no? Oo. Nasa mga liga. Liga, oo. Actually, mga player doon, hindi na pumunta ng Manila kasi mas malaki ang kinikita nila sa Panalay dahil sa CM Farm. Kasi sa isang linggo, minsan may 2 liga sila. Minsan sa isang buwan, meron silang 6 na liga. Tuloy-tuloy yun. Oo nga. 2 days pahinga lang, biyahe na naman sa gantong lugar. Tapos, after ng laro dito sa gantong lugar, after 2 days, babalik lang sa bahay ng may-ari, biyahe na naman. Sa mga teammate mo doon, sino yung gusto mong makita ng mga tao sa TV na naglalaro sa PBA? Para sa akin, si Jenmar Bragais. Bagay. Oo. Bragais. Taga Pampanga yun. Oo. Taga Porac, Pampanga. As of now, siya yung mukha ng team na yun, ng CM Oo. Farm. Oo, siya yung, Anong meron sa kanya, sa laro niya? para siyang maliit na, na abueva. Yung Oo. charisma niya parang, The Beast? Oo. Yung angas sa loob Sa ng tingin mo, court. saang team sa PBA yan babagay? Sa tingin ko, kay Coach Yeng. Sa Oo. Rain or Shine? Mm. Bakit si Coach Cheng? Favorite coach nga pala ni RDO yan. Mm. Sorry, Coach Chot Bakit doon? Kay Coach Shane? Actually, para May sa Coach akin, Chot naman, may team kong naman hindi kasi para Oo. sa akin, si Coach Yeng, siya, number 1, kapangpangan sila pareho. Oo nga, Tapos, no? Oo nga, oo nga. Number 2 na parang, si Coach Yeng kasi para sa akin,
Nabibigyan ka talaga ng Break. gusto niya kasi break tsaka fighter, gusto niya maging palaban yung player. Parang mga Clarito, no? Oo, Clarito, gano'n, 'di ba? Gusto niya. Na-handle ka ba ni coach? Actually, si Coach Shing talaga pangarap ko maging coach. Hindi, never nag ano. Tsaka si Coach Shot. Oh. Hindi mo nga lang naging Hindi lang siguro kami nagkatagpo ng tadhana. Pero palagi ko kung na-handle ni Coach Chot to, gagamitin to eh. No. Parang Kabuntin. Oo, Oo, ganun. mas Kabuntin. Dati si Aaron Mga Abang. key players Oo, yan eh. nakakalaro yan dati. Pina-first five pa nga minsan. Pag Hmm. ano, pag pang matcha, pang depensa sa magaling. Oo. Kasi yung mga ganitong player, energy guy. Yung mga dirty work, ganyan. Nag-rebound. Bibuild ng offensive momentum. Oo, Oo, diba? ganyan. Tagabuhay ng... Oo, tagabuhay ng patay. Basketboleros is brought to you by Arena Plus Network. Para sa latest updates from Basketboleros at iba pang sports podcast, like and subscribe to Arena Plus Network and the Basketboleros YouTube channel. Listen and leave us a rating on Spotify and Apple Podcasts. We also welcome comments to help make this podcast better. Kasama ang Arena Plus Network. Sama-sama sa Arena. Every champion has a story. And behind every success, there's a journey. Alam mo yung feeling na parang gusto mong sumuko pero lumalaban ka pa rin? Dahil sa support system, sa passion, at syempre sa sariling determinasyon. Lahat tayo may kwento. And here, we share ours with you. PB&J is all about the struggles, the wins, and the journey in between. PB&J, Peanut Butter and Jella. Brought to you by Arena Plus Network. Sama-sama sa Arena. From buzzer beaters to blockbuster trades, this is your front row seat to the NBA. All the highlights, all the hot takes, walang mintis. This is the Pinoy Step Podcast, powered by the Arena Plus Network. Sama-sama sa Arena. Actually, Regular. ayun yung ano yung lagi kong sinasabi sa mga vlog ko na yun, na hindi naman tayo parang kami ni Marky, hindi naman kami talented eh. Kumbaga, kung pagbabatayan yung galing namin ni Kuya RDO, bali wala ako dito. Siyempre, magaling. Kumbaga, ang ano namin, sipag lang talaga, gano'n, rebound, depensa. Kumbaga, para kaming pitbull. Kung may pinapangat-ngat sa'yo yung... pag sinabi ng coach, ngat-ngatin mo yan, depensa mo yan, di ngat-ngatin mo na, ibigay mo na yung 100% na effort mo para sa depensa, gano'n. Pag makascore man ako, ano na lang sa akin? Bonus na lang sa akin yan. Sa buhay mo sa PBA, sino yung pinadepensahan sa'yo ng coach na nahirapan ka? Pinakahirap talaga ako kay Larry. Share. Wanna share? Oo, kuya. Kasi nung nakalaban ko si Larry, hindi siya athletic, hindi siya sobrang bilis. Pero Medyo nasasaktan si Larry. Naka-kontra-tempo ka. Kontra-tempo, tsaka ang galing gumamit ng screen. Ito pag sila nag-screen, di ba, talagang tatamaan ka talaga. Sila, noong time nila, sila Harvey, sila Alipig. Ali. So, papatamain ka talaga doon mo mararamdaman yung talagang yung mga screen na tatama ka talaga, na mayayanig ka. Tsaka magaling gumamit. Doon ko nakita na napansin ko na magaling siya gumamit ng shoulder to shoulder. Irarab talaga yung shoulder mo sa screen. Oo, rub the shoulder ang tawag space, doon. no? Oo. Konting space, titirahan ka talaga ni Larry. So, ang hirap niya bantayan. Hindi siya magaling, pero ang galing niya gumamit. So, hindi ko alam kung matutuwa si Larry dito sa masasabi mo kasi hindi siya magaling. Pero magaling siya. hindi siya Ako, athletic. confused ako si Larry. Matutuwa ba ako dito kay Marvin? Hindi siya athletic. Niggas natin si Larry. Pero totoo, parang kala mo, hindi, kaya mo siya, pero meron siyang abilidad na... Diba? Kung makikita mo siya, ay, ano to? Hindi ka may intimidate kasi hindi naman malaki yung katawan. Siguro ang ibig niya sabihin, pag binabantayan niya sina Abueva, ganyan, kaya niya kasi athletic. Lakas. Ngayon, pag binantayan niya na si Larry, mukhang hindi naman athletic. Oo. Yung pala, magaling din gumamit ng mga diskarte. Siguro yun yung I think si Larry yung isa sa mga players na palagi na mention na mataas ang basketball IQ. Mataas ang ano niya. Matalino. Mahal. Tsaka konting space, titirahan ka niya. Pag dinikita mo, magaling din drive. Tapos,
ayun, tsaka nung time na yun, kuya, lakas ng team yun eh. Actually, yun yung sikreto doon, yung screen eh. Tumatama talaga mga screen namin. Papatamain. Talagang kung ikaw yung tagahabol, mapapagod ka. Oo. Tsaka, siyempre, yung player na may shooting, advantage na agad yun. Yung pa isa. Nagkatapat na ba kayo sa court? Oo, magkaka-match up kami yun eh. So, naramdaman mo na yung Ang hirap screen. nitong atakihin kasi matigas, maliksi. Tapos, hindi mo basta maiwan. No. Dinadaan ko lang sa skills. Oo. Pero siya, gusto ko yung mga katulad niyang player na may energy. Yun naman ang kulang sa akin. Actually, may energy ako, pero kulang eh. Yung iba yung motor ng mga ganitong player. Oo, kumbaga... Saan ba nanggaling yung ganyang motor? Ibang drive kasi. Ilang years ka ba naglaro sa PBA? Actually, ako kuya, Pabalik-balik yata. 5 years. Maano yung buhay ko, hindi naman masasabi. Parang journeyman talaga. Up and down ako. Makakapirma ako ng 1 taon sa Global, magpapalit ng coach. Northport na ngayon yan eh. Oo, bababa na naman ako ng D-League. Tapos may tatawag na naman sa akin. Tapos na naman isang conference, minsan kasi may isang conference lang. Bababa na naman ako sa D-League. Kumbaga kumbaga up and down. Sabi nga nila mas pinatibay ako ng sitwasyon talaga. Nag-3x3 ka pa nitong... Nag-3x3, Madalas kami magkalaban sa finals niyan. Pure Foods ka, no? Pure Foods, JNT, tsaka yung Limitless. Oo, diba? laging finals. Lahat ng nilaro nito, puro finals. Tsaka champion din, oo. Sa 3x3. Actually, marami nagsasabi sa akin kung kailan ka tumanda, doon ka nagkaroon ng maraming opportunity. Kasi kuya, di ba nung nasa 3x3 ako, siyempre pangarap mo lang dati na nakikita mo sila dati, naglalaro sila sa Gilas. Siyempre, as a basketball player, sana maging maging player din ako ng Gilas. National team. Hindi man ako naging national team sa 5-on-5, pero nag-national team ako sa 3x3. SEA Games, no? SEA Games. Nag-represent din ako ng SEA Games. Kamusta naman yung experience doon? Okay naman. Anong medal nyo? Bronze lang kami. Okay. Kasi nung time na yon, nagkaroon ng mga di ba nagkaroon ng naturalized na, kunyari, kahit limang import Amerikano, pag dinala mo sa 3x3, magiging may rules yun ng bansang yun. Di ba? So kahit wala kang dugong, wala tayong dugong Pinoy, pwede tayong kumuha ng 5 Amerikano, ina-naturalize lang nila. Nangyari yan sa Cambodia eh. Di ba? Puro yung 5x5 nila, saka 3x3. Kasi pati 3x3. Puro Amerikano. Sino bang ganung team ang nakalaban nyo sa 3x3 nyo? Nung Thailand. Kayo? Thailand. So mga naturalized players. Thailand yung nag-champion ng time na yun. Tsaka Vietnam nung panahon namin. So kahit hindi kami naka-gold, syempre masaya yung ma-represent mo yung... Saka muntik na. Muntik na. Actually, kung hindi lang na bali yung daliri ni Brandon Roser yun, gold kami yun eh. Kondisyon na kondisyon si Brandon nun. Oo, kaso nung naglaro na kami ng laglaga na, bali yung daliri, kuya eh. So, hindi siya makasalo ng bola. Paano nangyari? Saan na bali yung... Elimination. Sino kalaban? During the game ng... Thailand din. Oo. Tinalo namin yung Thailand, pero sa elimination, pero Thailand ang nag-champion sa So, yun. Siyempre, kumbaga para sa akin, achievement yun na ma-represent mo yung... Naitabi mo yung jersey mo? Meron. Pinaano ko yun. Siyempre, papaano mo yun. Bihira lang yung mga ganong... Ako din, may tinabi rin akong jersey. Diba? Tama yun. Diba? Kumbaga, siyempre, parang bata ka lang na nangangarap mag-basketball dati, tapos nakalaro ka sa Pilipinas. Na-represent mo ang country. Talagang mahal mo Pilipinas. Oo, yun talaga. Sa speaking of jersey, tanongin natin yung number niya. Kung bakit, ano yung number na pinili mo? Ano yung rason bakit yun yung number mo? Number 3? Anong number mo ba? Sa college ba? Ano ba muna pinili mong number nung naglalaro ka sa college? Gusto ko talaga number 6 eh. Kasi idol ko dati si Noli Locsin eh. Nung nagpapa-ending ako dati. Noli Locsin. Diba? Nagpapa-ending ako dati. Sikat na sikat yung Ginebra. Number 6, Noli Locsin. Panalo ka naman ng number 6 sa ending? Meron naman. Ayun. Tapos nung number 6 ang gusto mo, pero hindi mo nakuha? Hindi ko nakuha kasi yung mga panahon na yun. Diba? May pagdating mo sa college, may mga senior eh. Oo. May mga senior. Tira-tira muna sa'yo. Kung ano lang yung available, yun na yun. Anong number nakuha mo? Magpagaling ka, number 12. Meron siyang, yun na lang ang natirang number. Yun na lang yung natirang number, yun. Para syempre, pag may senior, magpagaling ka muna bago mo makuha tong number na to eh. Ito gusto ko. Last option ka na eh. Pag ikaw na yung senior, di ikaw na yung masusunod.
Ganun Yung sa lang inyo, naman. ano na nakuha mong number? Nung ano na ako, number, ano na yun, tinapos ka na yun, number 12. 12 Oh, ka na throughout lagi. na. Kasi na ano na eh, na-establish Establish ka mo na na. number 12 eh. So, pero nung nung Mga dilig-dilig na, mga ano-ano. dilig, number 12 pa rin. Pero nung naging 3 yung anak ko, number 3 na ako. Kasi 3 anak mo. 3 galing. cheeseburger. 3 babae. Ang galing, no? Yung pala yung ano ng jersey number niya. Yung Oo. number 3, 3 anak mo. Pero sa 3x3, parang 4 na number lang yun eh, no? 4 na number lang ako. Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Actually, yung, Nakuha mo pa rin yung 3. actually, sobrang na-enjoy ko talaga maglaro sa 3x3. Oo. Oh, Dahil 3x3 ibang lahi. at saka mga panalay. Kasi nung naglaro naman ako sa PBA, bangko ako eh. Sa totoo lang, Nagagamit-gamit ka minsan. pasundot-sundot lang. Oo. Lalo na yung mga garbage time, ganyan. Minsan, Naka-frustrate ba yung ganun? oo. Yung hindi ka nagagamit. Meron tong laro, nagamit to. Nagkaroon pa ng away. Ikaw pa ba? Si Marvin Hayes tsaka si Blakely, yung import Oo, ng Pure Foods. Magnolia. Oo, Pure Magnolia. Foods. Mark Pingris tsaka Nabong. Si Pingris at Sinabong UFC fighting. Oo. Oo, parang ano sila. Sa ano yun, sa Cuneta. Ano ba nangyari noon? Kwento Ang nakatapat mo si Blakely. Oo. Parang nakadikit ka kay Blakely eh. Actually, ano yun, kuya? Ayun yung unang mga buwan ko sa sa Tokentex, sa PBA, sa Northport. Actually, ang journey ko talaga sa PBA, kakaiba talaga. Kaya ako napunta ng Northport. Nag-tune up kami nasa D-League ako, nag-tune up kami ng NU, National University. At anong team mo sa D-League? Informatics, hindi Okay. masyadong kilalang team. Nag-tune up kami doon. Binantayan ko si Ray Parks. Sabi ko, ito ba yung Ray Parks? Siyempre magaling eh. Magaling yun. Sabi ko, mindset ko sa sarili ko na parang, sige, hindi ko pa scorein to ng mga 20 points. Di ba, average niya, di ba? 30 yan, lagi. 30. So, mga score lang sabi ko, hanggang, swerte na sa akin to maka 10 points talaga. Yun talaga yung mindset ko nung nakita ko. Siyempre, magaling yun eh. Hindi mo naman i-stop eh. Ililimitahan mo lang. Hindi mo naman talaga sasaktan. Kumbaga, susubukan mo lang siya. Kumbaga, magbabanggaan lang kayong dalawa. Tapos, hindi ko naman alam na nanonood pala si Junel Baculi. Nandun siya sa global, no? Diba? Siya yung athletic director dati ng NU. Tapos ako naman, tune up kami, nanonood siya. Siya yung head coach ng diba, ng Northport. Hindi ko alam na nanonood pala siya sa office kasi diba sa NU dati may malaking doon sa VIP. may VIP pa. Hindi ko alam na may VIP doon. Tapos ngayon nakalaban namin si Ray Parks. Yun, after hindi ko talaga pinascore si Ray Parks. Hindi siya, napipikon siya sa akin, naasar siya sa akin. Hindi niya ako kilala. So, syempre ako may tahid na ako yun. Kumbaga sa manok, matigas na ako yun. Hanggang sa, after ng game, nanalo kami. Kalaban namin NU. Ilan lang ginawa niya? Mga 8 points lang siguro, mga 6 points. Malaking achievement yun. Tapos after ng game na yun, lumapit sa akin si Jeff Napa. Marvin, tawag ka sa office ng athletics sa NU. Sabi ko, ba't ako pinapatawag? Hindi naman ako mag-aaral. Basta, umakit na ako dun sa office. Then, pag-akit sa akin, andun si Coach Junel. Nakita ko yung laro mo ha. Pwede ka pang depensa sa mga import sa PBA. Yun, kinabahan na ako. Sabi, parang may naramdaman na ako nakakaiba. Ano to? Punta ka sa practice kinabukasan. Mag-try out ka. Okay. Kasi itong conference, may mga import na 6'6", 6'5". mga ganun. Hindi masyado malalaki. 6'5" ang limit nun. Sina Brownlee, ganyan. Sa tingin ko, parang sa tingin niya, siguro sa akin, nakitaan niya na ako na pwede ako mag-stop ng import. Yun. Kinabukasan, pumunta ako sa practice ng Northport. Yun, hanggang sa... Actually, nag-tryout ako yun, 1 buwan. Naghintay ka lang? Naghintay lang ako. Pero practice ka ng practice? Oo. Ensayo ako ng ensayo. Nung mga panahon na yun, nag-i-ensayo ako, hindi na ako nakakapaglaro sa team ko sa D-League. Kinakausap ka naman? Magtiyaga ka lang. Doon ko nakilala si Marky. Kaya ako si Marky kasi, yun talaga yung hari ng ligang labas noong mga panahon na yun. Mag-i-ensayo ako sa umaga. After ng ensayo, babiyahe kami papuntang Cebu, papuntang Davao, eroplano, balikan lang. Grabe yung mga panahon na yun. So, mag-i-ensayo ka sa umaga dahil nagta-tryout ka, may pamilya kang binubuhay, kailangan mo kumita. Tapos pinapirma ka na? After 1 month, pinapirma ako. Laro ka ngayon? Oo, syempre, nandito. Kumbaga, nakapasok na ako sa PBA. Yung isang pa ako nandito na eh. Pagkakataon ko na to. Yun, hanggang sa nakalaban namin yung Magnolia. Yung mga panahon na yun. Ang lakas na Magnolia eh. Yun yung panahon na sila. Pang Grand Slam. Pag Grand Slam sila yun.
So, syempre, binigyan ako ng assignment ni Coach Junel. Bata, pagkakataon mo na to, pakitaan mo ako. Ayun, kumbaga sa aso, kumbaga sa pitbull, pagkakataon ko na parang umatngat ng buto. Yun, hanggang sa, yun, hindi ko naman intention talaga na saktan siya. Syempre, hindi naman tayo. Box out ka lang yata eh. Box out. Kasi noong mga panahon na yun, kumbaga ano yun it's a matter of life and death yun para sa akin, di ba? Oo, kasi kailangan magpakita. yun na yung binigay sa'yo na go signal ng coach. Ito na. So, after nung nangyari yun, nalimitahan ko si Blakely yun. Talo kami, pero nalimitahan ko, hindi niya nakuha yung average niya na maka 20 o 30. Ayun. Nagustuhan ko ulit nila. After ng away na yun, kinabukasan, na-renew ako 2 taon. Ganda. Pero ang una mo pinirmahan, isang conference lang. Yun. Tapos may naka-ready na ako na, sabi sa akin ni Boss Mikey, pinatawag ako sa office. Noong time na yon si BJ Manalo pa yung team manager. Marvin, punta ka sa office. Akala ko naman, papagalitan ako. Ayun pala, kinausap na ako na, sagot na namin yung fine mo. 30,000, sagot na ni Boss Mikey. Tapos, ito yung bago mong kontrata. Pirma ako. 2 years. 2 years. Awa ng Diyos. Journeyman talaga. Ganda. Yun. Teka lang, paano ba nagsimula yung away pala? Box out. Box out lang, tapos napikon sa'yo si... Talagang, kapitan, hawakan. Kumbaga, di bali kasi as a defensive player, yung mindset ko, for example, kaming dalawa ni Kuya RD, basta wag siya makakuha ng bola. Okay lang na hindi ako makakuha ng bola, basta bumagsak yung bola dyan sa harapan namin. Okay na yun. Kumbaga, hindi niya nakuha, hindi ko nakuha. Panalo na ako dun. Kasi, kumbaga, kung hindi ka naka-rebound, dapat di rin maka-rebound yung kasama mo, yung bantay mo. Ibig sabihin, mahigpit talaga yung hawakan nyo, mahigpit talaga yung depensa. Alam mo kung sino mali doon? Si Jody Vance. Hindi ko nga alam ba't ako ginano ni Jody Vance Biglang sumugod. Ang kagirian niya, si import, si Blakely. Biglang pumasok si Jody Vance. Eto naman si Kelly Nabong. Sinugod si Devance. Tinulak, tumba sila, no? Lakas ni Kelly. Pagtulak ni Kelly Nabong, ito na naman si Mark Pingris. Siyempre, si Kelly Nabong, yun na, doon na Iba't iba kasi ng siyempre, iba't iba kasi ng mindset yung tao. Siyempre, poprotektahan ko yung kasamahan ko. Di ba? Kung magkasama kami sa team, pinotektahan lang ako ni Nabong. Si Nabong, si Jody Vance, siguro, pinotektahan niya lang din yung import nila. So, di ba? Ganun lang siguro. Kumbaga, kung nagkagulo man yung mga feeling ko yun yung pinakamagulong araw ng PBA. Hanggang ngayon wala na nangyaring ganun. Tapos yun, parang kumbaga magulo sa ibang tao pero napabuti para sa akin. Oo nga. Dapat pala. 2 taon, oo nga. Tatrabaho ko sa PBA. Gawin yun. Oo. Hanap ako ng import, tapos di ko paparebounding. Tapos sana pumasok din si Jody Vance. Kausapin mo yung teammate mo, manulak. Tulak mo yun para makapirma ako ng 2 years. Sabi ni Coach, yung 2 years mo, yun na naging role mo talaga sa team. Parang ikaw ang defensive stop ng mga import. Yung mga magagaling pag all Filipino, yung magagaling na player. Yung mga scorer, ganyan. Mga James Shop, ganyan. James Shop, Gary David, mga scorer talaga. Pauli. Yung RDO, kailan mo siya nakalaban na talagang nabantayan mo siya? First time kong nakalaban si Kuya RDO, di ba Kuya, sa Las Piñas? Yung naglaro tayo. Nagligang labas tayo. Yan na, patay na. Bumagsak yung bubong ng barangay sa sobrang daming tao sa bubong. Hindi na natin sasabihin ko anong year to. Bata pa ako nun. 23 lang yata ako nun. 17 pa lang yata si RDO niya. Hindi, mga 25 na ako. Natutulog na ako Alas 12, tumawag yung tropa. May laro. Alas 12 na, may laro pa. Alas 12 ng gabi? Ng midnight? Wala pang off-season. Sige, ako, papawis na lang. Dating ko doon, gagaling. Yung papawis niya, naging seryosohan Ang team nyo, sino kasama mo sa team? Ervin Soto, si Marky, Albergara, yan. Yung mga Las Piñas boys. Egay, Kuya Egay. Oo, taga Las Piñas ka. Shout out kay Kuya Egay. Yan, Egay Billones. So kayo ang dumayo sa Las Piñas? Oo. Dumayo, meron kami. Pustahan yata yun. Pustahan din. Actually, yung mga ligang labas talaga hindi maiwasan yung mapustahan. Oo naman. Kaya nga nakakatakot pag kayo nanalo kasi may mga tao na sa mga tricycle driver o yung mga tao sa paligid na galit sa'yo. Oo.
di ka naman taga dito Kaya away. Nangyari na ba sa inyo yun? Hindi, pero pag-usapan natin yung muna kayo, nag-away. Sino nanalo sa liga ninyong dalawa? Panalo kami yung kuya. Panalo sila. Kakampi niya sina Bobelga. Don Camaso. Don Camaso kumana. Oo. Siya yung Pick and pop ng pick and pop. nakailang 3 points siya Oo, doon. sunod-sunod. Sabi ko, hindi na kaya to. Ilan naman naman? Namuwersa na ako eh. Hindi, oo. Batang-bata ako, Ilan naman kondisyon ako. Natakot ako sa inyo, kuya. Pinagsikoran. Pinagsisiko mo ako yun. Talagang, dumiin din siya ginawa ko yun. ng paraan. Lumilipad na nga ako eh. Wala na makastop, sabi ko. Para ayos, siyang para siyang si Mang Tomas all around Sarsa. Ginawa na lahat. Lahat Wala na. paraan. Oo. Pero Tapos ang galing talaga, ang galing nung nila. Ito, sipag to. Ganun lang. Sipag lang naman ang puhunan. Hindi pa siya talaga Marvin Hayes na makikilala mo na Paano ka nagsimula sa mga ligang labas pala? Nagsimula ako sa Pampanga talaga. Meron akong, nung nasa JRU ako, may nag-invite lang sa akin na maglaro sa ligang labas. Siyempre, actually, totoo lang kuya, wala akong lumaki akong walang magulang, maaga ako naulila. Okay. So, kundi dahil sa basketball, hindi ko alam ang buhay ko ngayon. Kasi walang susuporta sa'yo, no? Wala naman susuporta sa akin eh. May mga kapatid ako nung mga panahon na yun na hindi wala rin kakayanan, di ba? Nag-aaral pa pare-pareho. Tapos, ako, yung magulang ko, nagpahinga yung magulang ko, 15 years old, 16, wala na akong talaga. Di sarili mo na yan, pag ganyan, no? Tapos, nung time na yon nasa JRU na ako, malaline up na ako, syempre, wala namang susuporta sa akin eh. Hanggang sa may nagsabi sa akin na, gusto mo maglaro sa Pampanga, San Simon, Pampanga. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin. No. Sabi ko, sige, ano ba yan? Laro tayo dun sa amin. Babayaran ka. Sabi ko, magkano babayad? 1K. Syempre, noong mga panahon, pag estudyante ka, tapos maglalaro ka lang. 1,000. May 1,000. Parang feeling mo, tapos libre naman lahat. May pamasahe. Kasi wala ka naman pera eh. Wala naman akong choice eh. Pag nasa eskwelahan pa ako, wala pa naman akong malaking allowance. So, 1,000. 1,000. Unang laro ko sa Pampanga Ligang Labas, 1,000. Yun, doon ako nag-start. Aba, may pera pala dito sa paggaganto. Actually, yung binahid pa talaga sa akin nun, hindi ko matatandaan. Alam mo yun, pag nasa barangay kayo, may interbarangay, manghihingi sa bawat bahay. Mayroon tayong import galing taga Manila. Bawat bahay, kakatok. Bakas 20, 50, 10 piso. Ganon. Hanggang sa nakabuo ng pondo. Sa halimbawa, 3 player yon. Ganon. Ilan ba kayo nun? Ako, actually, nung time na yun, ako lang yung hinugot eh. Tapos ang mga kasama ko, isang taga Pampanga na teammate ko. Tapos yung mga Kapampangan na. Yung alam mo yung nakatanggap ako ng pera na bayad na tagbi-20. Alam mo yun. Galing sa koleksyon. Yung galing sa koleksyon. 50 na tupi-tupi pa. Tapos sabi ko, ganito pala ganito pala maglaro sa mga bara-barangay. Tapos babayaran ka. Hanggang sa yun, na parang nakaka-addict din eh. Nakaka-addict din. Hanggang sa nagustuhan mo na. Pero yun nga, nagiging delikado ba pag hugot ka, tapos yung may pusta, tapos nagagalit sa iyo yung mga taga doon? Dahil hugot. Kasi may ganun eh. Kasi minsan pinalalabas, taga doon ka sa lugar. Diba? Minsan, pag yung hugot, kahit simpleng subdivision lang, sabihin, taga dito yan, pinsan yan ng residente rito, maglalaro. Tapos yung mga tao dun sa paligid, parang, di ka naman taga dito. Kilala ka na hindi taga Meron bang nangyari na delikado na parang inaaway ka na ng mga taga dun? Meron din. Maraming beses na. Actually, depende rin sa kukontak sa'yo kung ano tira niya sa lugar nila eh. Kumbaga, may kumontak sa'yo sa lugar nila. Nangyari, kinontak ako ni Kuya RDO sa Las Piñas. Taga Las Piñas to. May tira naman talaga sa Las Piñas. Kilala siya doon. Di safe ka. Pero pag may kumontak sa'yo sa ligang labas, hindi naman masyadong malakas yung tira o hindi naman masyadong kilala, delicates ka doon. May ganun. Maraming beses na nangyari sa akin. After ng laro, bigla kang huhugutin sa gilid. Minsan, tatakutin ka, babariling ka, lalabasan ka ng baril. Diba? Kasi malaki pusta eh. Pero depende na lang sa'yo kung paano mo i-handle yun. Meron bang ganun bago yung magsimula ng laban, tinatakot ka? Maraming beses na. Sa Batangas, marami na akong naka-experience niyan. Sa mga Mindanao. Maraming beses na. Siyempre, pusta ba naman? 5 milyon, 3 milyon. Siyempre, tatakutin ka talaga. Totoo yun. Pero, as of now, wala naman nangyari sa akin na parang after ng game, binugbog ka. Hindi naman nangyari. Wala namang Marami lang mananakot. Pero,
syempre, isi-safety mo rin yung sarili mo. After ng laro, punta ka na agad sa bench nyo para, di ba? Ganun. Para kung magkagulo man, edi may sasalo pa rin sa'yo. Yun. Pero awa naman ng Diyos, hanggang ngayon, wala naman nangyari sa akin na after ng laro, sinapak ka, binugbog ka, dahil sa pustahan, wala naman. Saya nun. Kaya na-enjoy niya yung ligang labas. Nakaka-travel ka, na-enjoy mo yung basketball sa lugar. Pag kinumpara mo yung ligang labas sa organized basketball, anong masasabi mo doon? Kumbaga sa educated basketball tsaka sa ligang labas. Pag sinabing organized basketball o educated basketball, ang pinagkaiba siguro sa ligang labas. Sa ligang labas, sa ligang labas kasi bara-bara 'di ba? Hayaan ka lang. Hayaan ka kung anong gusto mong gawin basta maipanalo mo yung team. Pero may play pa naman din. May play naman, pero actually, depende rin sa team na mapupuntahan mo na pag sinabi, sige, bigay mo na yung bola sa import, siya na bahala, diskarte mo na. Pero pag sinabi naman na organized basketball, like, siyempre, pag sinabing organized, magsisimula ka sa eskwelahan. Diyan ka matututo ng mga drills, ng mga basic basketball. Kasi si Marvin, street baller ka talaga bago ka umabot nung talagang aral na Actually, nung napunta nga ako sa mga eskwelahan, doon ko lang nakita yung mga 3-man weave na mga drills, tapos yung mga iba't ibang klaseng shooting, kung anong tawag sa gantong depensa, mga terms. Mga termino. Actually, galing lang naman ako dyan sa Katipunan. Taga Barangay Leolites lang naman ako. Batang lang naman ako dyan Kumbaga, lumaki talaga ako sa isang lugar na, alam mo yun, sa may Katipunan, may mga magulong lugar talaga. Actually, hindi ko naman kinakaya yun. Kumbaga, masaya nga ako na lumaki ako sa ganung lugar. Kumbaga, iba pa rin yung nasa organized ka. Number one, syempre, matututo kang pag nasa organized ka na lugar, organized ka na samahan, organized ka na pamilya, magiging organized na tao ka rin, magiging maayos na tao ka din. Pag napunta ka sa isang lugar na magulo, ma-adapt mo, magiging magulo ka din. Nasa yun na yun, no? Pero ano naman ang nadala ng street ball sa organized game? Ikaw, street baller ka, tapos pumasok ka ngayon sa organized. Ano yung nadala mo dun sa court na yun na wala dun sa organized game? Actually, lang. O may naturo sa yung street ball? Street ball, pag sinabi kasing street ball, kailangan meron kang identity dyan Siguro, para sa akin, yung lang, maging palaban lang talaga. Maging fighter lang. Kasi nung napunta ako sa organized basketball, yun yung nakita talaga sa akin na, palaban to. Oo nga. Ganun, kailangan, pag may bolang dumadive dyan, dinadive nito. Pag may bolang tumalbog sa ring, talagang nire-rebound niya. Kumbaga, yun yung natutunan ko sa street ball na na-adapt ko hanggang sa organized basketball na yun, maging palaban, maging fighter talaga. Ako naman, sa palagay ko rin, yung kumpiyansa. Kumbaga, yung kumpiyansa mo dun sa street ball, madadala mo dun sa school o sa commercial team na nilalaruan mo. Yung kumpiyansa mo dun tsaka dun mo mapapractice sa street ball, sa ligang labas. Yung mga gusto mong gawin, na hindi mo pa nagagawa dito sa original na team mo. Parang ganon. Diba, no? Oo. Tsaka hindi banana yung mga street ball? Depende sa pusta. Pag ice tubig lang yon, medyo maluwag. Pero kailan nagiging nanay yung pag mga malaki player? na yung pusta, pag paglagpas na... Kayo lang nagtatawagan no? Diba, kunyari tayo magtatropa. Laro tayo, kuya. Magkano pusta? Ano lang to? Dati, diba, pop cola lang, pop lang. Ano lang, soft drinks lang, ice tubig lang. 1.5. Oo. Tapos, pero pag kunyari, may dayo, magkano pusta? 1,000 o 500. Siyempre, pupusta ka ng 100, magpapatalo ka ba doon? Oo nga. Siyempre, diba? Automatic na lahat, no? Isang gano'n lang. Foul. Hihintay makashoot. Diba? Pag hindi na shoot, foul. Gulangan din no? Oo. Doon na yung... Bawal pikon, di ba? Oo. Yun, actually, pag streetball din, bawal pikon. Pero ganun din yung kalaban Oo, ganun din. Siyempre. Tatawag ng foul pag di na-shoot. Mga streetwise din yung mga yun, di ba? Nakakainis. Yung isang laro, aabot ng 2 oras Oo, tagal, no? Di ba? Siyempre, alam mo naman, pag sinabing
Pinoy basketball, gulangan talaga eh. Nakakatuwa. Yung mga ibang napapanood ko sa video, yung naghahawakan na. Oo, walang yung larong foul, no? Mindanao yun. Oo. Yun Larong nakakatuwa. Mindanao. May ganun ba? Pag Mindanao, expect mo na physical talaga. Pag sa Pampanga naman, anong difference? Actually, pag sinabing larong Mindanao, physical talaga yun. Hawakan, haglitan. Pero pag dito, Visayas. Pero pag dito ka na sa Metro Manila, hindi na ganun. Siyempre, ano na rito eh, more on pagalingan na dito, di ba? Kumbaga, doon kasi physical eh, lalakas ng katawan. Dito, kailangan magaling ka mag-one-on-one. Kaya yung ibang mga galing doon sa provinces Mindanao, sa Visayas, pagdating dito at nakipaglaro ng mga limahan sa mga kanto, sinasabi, mga kalaban natin. Oo, madadaya yan. Konting. Ganun yung reaction nila. Pero normal sa kanila na, na nagbabanggaan. Oh. Dito kasi sa atin, di ba, magano ka lang, ay, foul na, foul. Tawag ng foul. Doon, hampasin ka talaga sa ulo. Pag hindi ka tumawag ng foul, good yan. Di ba? Dito sa atin, pag tinamaan konti, suntukan na. Doon, normal lang. Kaya maganda rin ma-experience mo yung bowling ng bawat region no? Bawat lugar. Para mas dagdag experience points mo as a player. Masaya din na ma-experience mo na makapunta ka sa iba't ibang lugar, maramdaman mo yung iba't ibang culture, makalaro ka sa Mindanao, makalaro ka sa Palawan, makalaro ka sa Mindoro, makalaro ka sa Las Piñas, iba-iba. Actually, hindi naman sa pag-ano, parang pakiramdam ko talaga, kuya, parang naikot ko na yung buong Pilipinas eh. Oo nga eh. Kakalaro eh. Mapunta ka sa Cebu, mapunta ka sa Palawan. Batanes na lang yata hindi eh. No? Ay, di pa ako nakapunta. Wala yata liga dun eh. Wala. Meron kasi, dalawang lang yata yung flight. Saka pa mahirapan ka lumagari. So, mahirap doon. Island magkakalaban doon. Bagyo kalaban niyo ron. Bagyo. Meron ka din palang channel, Facebook ba, page na may vlog ka din. Promote mo na rin yung vlog mo para matuwa. Actually, lang yun, yung personal account ko lang talaga yun na yun, Marvin Bernas Hayes. Yun, sana ma-check nyo dun yung mga yung mga videos ko. Ano bang ginagawa mo ngayon dun ng mga videos? Wala namang masyadong special. Kinukwento ko lang kung ano yung ginagawa ko pang araw-araw. Tapos, syempre, number 1, pamilya. Tapos, basketball. Yun, kunyari, nakakapunta ka sa ibang lugar. Binablog mo pinapakita mo kung ano yung culture ng lugar, kung ano yung maglalaro ka sa gantong lugar. Bakit mo ginagawa yun? Syempre, lahat lang to ginagawa para sa pamilya. Ganun yung lagi kong saka sinasabi. Ang team mo sa MPBL is Muntinlupa. Ngayon. Muntinlupa kay Gerson. Kailan ba mga game? May ongoing? Actually, may game kami bukas. Yun. Good luck. May game kami bukas. Good luck. Sino kalaban? Ano ba yung kalaban namin? Bacolod. Sino ba malakas ngayon sa MPBL na team? Abra. Andun na sila Brickman. Pero ang nag-champion, di ba? Pampanga. Oo. Nabawasan yata sila, no? Oo. Galing din talaga yung Pampanga. Quezon, malakas din, no? Actually, oo. Ano lang, kuya, di ba? Sa basketball kasi, lalo na pag mga regional league, kung sino mas malaking budget, siya yung may kakayanan na kumuha ng mas magaling na player. Ganun lang naman siguro yun. Pero kung yung team mo, hindi naman masyadong mayaman, hindi mo naman sinasabing mahina. Yung kaya lang magbayad ng ganda lang magiging performance. Oo. Siyempre, as a player, operang ka ng mas malaki, mapupunta ka dun sa sa kabilang team. Oo. Kumbaga, mas kaya nilang, kumbaga sa sasakyan, mas kaya nilang bumuo ng mas magandang sasakyan kasi kaya nilang bumili ng mas magandang pyesa. Pero at least, di ba, tuloy pa rin yung journey mo sa basketball. Hanggat kaya. Kaya nito hanggang 50 eh. Hindi na. Palagay ko lang. Kaya yan. Hindi naman. Ilan taon ka na ba ngayon, Marvin? 38. Kaya yan. 12 years pa. Di ba? Kuya, di na. Actually, lagi ko nga sinasabi sa yan, nag-usap kami ni Kuya, kasi lahat ng to, dadaan lang sa buhay natin, di ba? Pagbabasketball. Parang bilis lang, no? Bilis lang. Parang nung hanggang ngayon, naisip ko pa rin, parang naglalaro lang ako sa eskwela ngayon. Ano na pala ako, 38 na pala ako, malapit na pala akong mawala sa circular ng pagbabasket. Paglalaro. Paglalaro. Yun nga sinasabi ko sa mga players namin sa TNT. Sabi ko, i-enjoy nyo yung paglalaro ng basketball. Hanggat naglalaro pa kayo, i-enjoy nyo na, sulitin nyo na yan. Mabilis lang. Kasi pag naglalaro ka kasi, araw-araw ka nag-iinsayo, may basketball. Pag ginagawa mo kasi yung mga bagay na gusto mo, parang bilis eh. Bilis ng oras, di ba? Bilis ng na mo na pala, may edad na pala ako. Tapos nakikita mo yung mga kasama mo, mabata na. Parang, sabi ko, ngayon napapansin ko yung mga kasamaan ko, 21,
21, pinakamatanda, 28. Tapos ako, pag Hmm. tinanong nila ako, Kuya, ilang taong ka na? 38 na ako. Tapos parang magugulat ka, 10 taon pala yung Agwat nyo. agwat nyo. Nakakasabay ka pa naman. Oo. Oh, kaya yun. pa 50. Actually, lifestyle Kaya pa talaga. yan. Oo, nasa lifestyle. No? Naranasan ko nga nung nag-Canada kami, yung Gilas Legends. Last year, itong July 2024. May kalaro kami, mga college team sa Canada. Lakas. Kami, Gilas Legends. Ako, 42 na. Yung kalaro ko, 19. Mm. 20. Mm. Tapos yung mga height, mga 16. Tapos sabi ko, how old are you? Sabi ko ganun. Sabi niya, 19. You guess, how old am I? Sabi niya, 30. Uy, mukha pa pala akong 30. No, I'm 42. Oo. Oh, I'm 42. Ha? You still playing at 42? Mm-mm. Yes, this is only exhibition game. Mm-mm. But you're serious. Oo. You want to beat us? We are 40 years old. Oo. Siyempre, idol ka nila, nakikita ka Kinonsensya nila. mo pa. Oh, pero mga Canadian din kasi. Oo. Oo. Mga college. May challenge din kasi pagkalabang mo medyo mas bata sa'yo kasi Oo. gusto mo pa rin tumapat eh. Oo. Na kaya ko pa rin tumapat. Ako, nangyari sa akin yan. Hmm. Mas bata na sila. So ako, nasa 29 years old na ako. Mga bata, 18, 19. 19, Talagang nakipagsabayan ako. Alam mo nangyari? Oh. Oh, balituhod ko. Susubukan ka talaga ng bata kasi Oo. nung naglaro kami exhibition game, Hmm. talagang babanggain ka, Mm. hahampasin ka sa kamay. Pag di mo tinigasan, talagang Mm. susubukan Oo. ka talaga nila, no? Mapipikong ka. Oo. Mapipikong. Dati nga, nung ako yung mga 19 years old, makakalaban mo yung mga veterano. Ba't kaya ako sinasaktan nito? Ba't kaya naiinis sa akin to? Wala naman akong ginagawa. Ayun pala, nararamdaman nila yung sobrang aggressive mo na Oo. tinatamaan na rin pala sila na hindi mo naman Oo, sinasadya. Tapos tama. ngayon mo marirealize na, ganito pala ako kakulit dati. Oo. Ganito Kaya pala pala ako ako na kakulit. yung nagchat-chat. Oo, kaya pala ako binanata ni Kuya RDO dati sa Las Piñas kasi kaya pala sinikmuraan ako nito kasi ganito pala ako kakulit dati. Sino Ganon. ba ang kaaway nung ka-teammate ko? May kaaway Malaki katawan niya, may tattoo dito. Oo, nag-aaway din sila, no? Oo, yun. Kayo? Oo, nag-away din. Siyempre, di ayaw rin naman nila magpatalo eh. Siyempre, Kaaway mo yung ka-team ko, no? Oo. Taga Las Piñas sila, siyempre, lugar nila yun, Oo. pinaprotektahan nila yun. Mga OGs yan doon. Hanggang gano'n na lang naman, Oo, tara, doon tayo sa labas. Hanggang gano'n lang naman. No. Pero papalag ka rin. Oo. Ano? Tsaka, Kasi pag street ball talaga, walang, di ka Di ka mapapatalo. Di tutupi doon. Oo. Baga, yung angas mo, dala mo pa. Tsaka doon mo ma-realize, kuya, di ba, parang pag, dati ako yung tumatawag ng kuya eh. Di ba siya tinatawag ko ng kuya? Ngayon, ma-realize mo na, Tinatawag ka na rin. ikaw na yung tinatawag na kuya. Pwede Oo. sabihin, nagbabago na yung panahon. Tama. Umiikot na yung Oo. buhay. Nag-ano na yung cycle. May mga paparating na, tapos ikaw pawala na. Pero mangyari sa iyo, katulad ng journey mo sa basketball, you will find a place na basketball related pa rin. Mm-mm. So, excited kami dyan, makita. Yun. Actually, gusto ko lang naman, isang reason ba't ako nagbablog. Gusto kong makapagbigay ng inspirasyon sa mga kabataan na nagsisimulang mag-basketball. Na hindi hadlang yung, hindi ako galing sa magaling na eskwelahan. Mahirap lang kami, Oo. wala akong pang ano. Minsan kung iisipin mo yung ganong side, medyo naghahanap ka ng dahilan para hindi ka mag-excel eh. Oo. Okay. Totoo yun. Mm. Kasi parang, ito lang ako. Ito lang yung buhay ko. Wala kaming pangpaaral sa mga magandang eskwelahan. Pero pero hindi mo alam na yung basketball pala, may talent pala na ibinigay sa'yo na pwede mong gamitin Oo. para maging maayos yung buhay mo in the future. Pero syempre, hindi naman agad ibibigay sa'yo yun eh. Kumbaga, pagtatrabahuhan mo din, di ba? Oo. Tama. Yun lang. Tanungin natin siya kung bakit mahal kita Pilipinas. Oo nga, ba't mahal kita Oo. Pilipinas? Ang lagi niyang binabanggit. Kasi ang vlog niyan, after niya ng video, ganyan, sa huli, binabanggit niya yun. Mahal kita Pilipinas. Ha. Tumatawa rin? Tumatawa rin? Bakit may tawang ganon? Wala lang, parang, kasi parang natawa lang ako na nasabi ko yun. Parang, actually, para rin mas madaling matandaan ng mga tao. Sabi nga nila, mahirap mahalin yung Pilipinas. Ang daming problema dito. Oo. Di ba may nagsabi sa akin ganun, di ba? Gobyerno natin, no? O, di ba? Pero, sabi nga ng pambansang bayani, kung, di ba,
dapat ang hindi marunong magmahal sa sariling Bansa. ano ba yung doon? Sariling wika yun. Parang gano'n na rin yun. Parang gano'n na. Sige. Daig mo pa ang di ba? Oh. So parang, dapat talaga tayo, para maging maayos yung lugar natin, magkaroon ka ng concern sa bawat isa, magkaroon ka ng para mamahalin mo. Ini-encourage mo yung mga tao na mahalin pa rin yung Pilipinas. Oo, sa kabila ng hirap ng buhay dito, kaya 'di ba may mga kakilala tayo na matagal na sa ibang bansa. Maayos yung buhay nila ron, pero may time din na parang gusto pa rin nila talagang bumalik dito. Iba pa rin ang Pilipinas. Iba dito eh. Kaya diyan natin tapusin ang episode natin kay Marvin Hayes. 3 tayo, sabay-sabay natin sabihin. Sarap tayo sa camera. Ito. Mahal kita, Pilipinas. Ha, ha, ha. Salamat, Marvin Hayes. Oo. Ay, nako. Nakaka-inspire talaga ang storya mo. At yun. yung liga mo na sinasalihan more power to you. Hari ng Ligang Labas. So, maraming Marky, no? Marky talaga pinakahari. So, ayun, gusto ko rin magpasalamat sa opportunity na to na na-invite niyo ako dito. Hindi, sa'yo ng kwentuhan. Talagang may rason kung bakit ikaw ay nandyan. Yun. Nung sinabi nga na may interview to si Kuya Rani yung nakasama, kumbaga parang, okay lang kasi parang hindi naman siguro, parang as is na may kakilala. Ito na ang bagong ambassador ng Philippine Basketball. Yun, maraming salamat. Pag gusto mo mag-podcast, podcast ka rin. Gusto ko rin. Hindi ko alam kung paano magsimula. Ito, simulan natin. Yun. Ganda na simula. Yung sa pag-travel mo, okay yun. Oo nga eh. Actually, gusto ko rin pupunta sa iba't ibang lugar. Gusto kong ma-expose yung mga ibang kabataan doon na ma-encourage sila na magaling ka mag-basketball, punta ka sa Manila kasi nandun yung opportunity. Doon mo na sila kausapin, i-podcast mo doon. Kasi yung mga boss mo, yung mga politician doon, o kung ano man, kausapin mo na sila doon. Gusto ko sanang makaharap ng mga kabataan na parang madadala sa mga school na mag-aral ka. Nangangarap, makalibre ng eskwela. Tapos magkaroon lang ako ng parang kakilala na, boss, supportahan muna natin to sa simula. Tutulong-tulong, no? Oo, kasi yung basketball talaga napakalaking opportunity. May malaking opportunity. Lalo na ang kami ng liga, MPBL, PBA. Hindi ko masabi, baka meron dyan, magiging national player pala. Diba? Parang dagdag sa gilas. Kumbaga yung opportunity, maraming. Pero ikaw talaga ang hari ng Ligang Labas. Hindi ako. Ikaw na, dati si Mark. Hindi ko sinasabing ako mahirap mag-admit na ako yung hari ng Ligang Labas. Maraming magaling. Siguro as of now, marami lang, siguro kumbaga sa plancha, mainit lang ako ngayon. Pero hindi dati Marky talaga. Sa Mindanao, si Tangkay. Jojo Tangkay, yan. No. Yan talaga yung pinaka, Davao, Cebu. Dati yun, ngayon, ikaw na. Oo. Claim mo na. Habang mainit na mainit pa. Sana, kumbaga, sabi nga sa akin ng kaibigan ko, talo mo pa yung 7-Eleven. Laging busy, laging bukas, ikaw. Kasi minsan, kunyari, sige, oo na ako dyan sa gantong lugar. Tapos, hindi mo alam, minsan, nagkakasabay pala. Yun. Hanggang sa. Buti kaya pa talaga ng katawan no? Hanggang 50 nga. Kaya, Kaya yan. Depende sa lifestyle lang siguro. Tsaka syempre, alagaan mo rin yung katawan mo. Mas pagising mo sa umaga, talagang. Aga nga ng gising ko, 4 ng umaga kasi practice namin 6 to 8 eh. Minsan nakakatulog ako, 11, 12. Hindi ka naman makakatulog talaga na 9. Lalo na pag may mga bata kang kasama sa bahay. Hatid sundo pa sa school, no? Hatid sundo. Tapos, minsan may mga extra activity ka pang ginagawa. Pero ang maganda dito, yung mga pinaghihirapan niya, napupunta sa pamilya niya. Sa mga anak. Saka sa magandang adhikain. Yun yung maganda. May return sa community. Yun yung maganda. Kaya marami pang mangyayari sa yung maganda. Sana, loobin kung lulobin. Marami ng contact to eh. Dami ng aalalay dito. Podcast mo. Marami pinakisamahan nito na mabuti. Tapos i-guess mo kami. Yun naman yun siguro. Lang. Doon tayo sa Katipunan. Pwede. Mag-home, siguro balikan mo yung kung saan ka naglalaro nun sa Katipunan. Mga Katipunan memories. Actually, maraming ang nagsasabi sa akin na
vlog mo naman yung lugar natin para Oo. makita nila kung saan kagaling. Ayun. Yun, para naman, Minsan mag-vlog ka doon. Tapos taga-Katipunan lang kami. taga dito ako sa lugar na to. Oo. Kasi dun sa amin sa Escaler, papasok ka lang talaga sa ganito kalaking iskinita. Hindi ka pwedeng gumanon. Pucha, nakakatakot to. Hindi ka kasya. Pag may nakasalubong ka, ganun yung daan mo. Paside, ganun. Kasya motor. Saktuhan lang. Sakto. Pero yung mga malalaking motor na hindi Pag kasya. tumakbo dun paloob, wala na. Wala Mio na. lang dapat, Mio. Mio, mga ganun. May daanan doon na sobrang... Doon pala talaga, doon kayo, no? Sa may Esteban, Nevada. Oo. Doon kumbaga... Ngayon, dami ng bangko ngayon no? Katipunan. No? Oo, punong-puno na yun. Tsaka Fast food. Ano na yung Katipunan ngayon, masyado ng maunlad. Maunlad na, oh. Pero nandun pa rin yung eskinita na yan. Oo. Actually, doon sa Katipunan, kuya, kami yung mga grupo dati doon na, yung mga barkada ko doon, mga sobrang, yung mga hold-upper, yun yung mga snatcher doon. Sabi ko nga, kung di dahil sa basketball, baka isa na rin ako sa mga, doon eh. Kasi, hindi ko sinasabing ganun talaga yung grupo ko dati. May chance na doon papunta yung buti na lang, salamat sa basketball at yan ang magandang yung Iba basketball. ng basketball. Sinave ka ng basketball. Alright. Namin yan. Thank you, Marvin. Thank you, ha. Salamat, kuya. Salamat sa inyo. Okay. Good luck at ingat ka palagi sa yung mga, ligang labas. mga pinupuntahan mong lugar. Thank you. Good luck din sa team mo sa MPBL. Oo. Pwede ba mong Oo. Yun, maraming salamat sa pagkakataon na to na na-invite nyo ako rito. Tapos, yun, sana makasuporta rin kayo sa team namin sa MPBL, sa yung Muntinlupa Cagers. So, yun, kailangan namin ng suporta nyo para, syempre, yung team namin magkaroon ng magandang kumpiyansa. Yun, at yun, sana makasuporta kayo sa mga game namin. Tsaka, yun, papalaw na rin yung yung Facebook page ko na, yun, Marvin Bernaces. Yun, makikita nyo yung makikita nyo dun kung yung buhay ng pagiging isang ama, yun, pagiging isang basketball player, kung ano mga buhay ligang labas, yun, kung ano yung lahat ng yun, kumbaga lahat ng pinapakita ka dun, yung yung realidad ng buhay talaga. Ganda. Isipin mo nakakatawa. Kasi sabi niya, kung di siya nag-basketball player, magiging criminal siya. O Muntinlupa pa rin bagsak na. Oo nga pala. Ngayon, nagre-represent na tayo ng Muntinlupa. Basketball, Muntinlupa, Cagers, basketball. Cagers pa. Ang ganda. Yun. Ang galing mo, talino mo talaga. Hindi, maganda. Napasok mo ba yun? So yun, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. God bless you all. Mahal kita, Pilipinas. Yun. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Arena Plus Sportsbook, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.